Okay guys, good morning. For today's video natin na papasyalin natin tong Mapanwepe Lake Lolitrans Camping Site Rental Phase 2. So titignan natin kung paano yung sistema ba dito sa loob ng campsite. So here we go. So itong daanan na to, ito yung daanan na galing ka dito sa right side. Dalawa kasi yung option dito. So meron dito sa right side, meron dun sa left side yung papunta sa phase 1. So pag dito pa lang sa bungad, makikita nyo na naka-indicate dito sa karatulan natin na private property. So ayan, proceed to information office before entering the campground. So may bakas papunta rito at bakas papunta ron. So pwede dito tayo, pwede rin dito kasi ang sistema naman ng pagsingil dito is pag nandoon ka na nakaset up sa camp na napili mo, saka ka na lang lalapitan ng mga staff ng campsite. So para makapagpahinga dahil alam naman na galing kayo sa pagod sa biyahe, lalo sa mga nakamotor. So ito ang baybayin natin kasi dito papunta sa may information office kasi obvious naman na dito dahil nandito yung makikita mong mga kubo. So andyan yung malaking kubo. Pag doon kasi sa kabila wala namang kubo doon, so it means wala doon yung information. So ito tayo. Isang daan. So ayan, makikita nyo yung karatula information office. So may tindahan dito. Ito nga pala yung sakop ng phase 2, yung kalawakan na nakikita nyo dito. So ayan, makikita nyo na naman may private property na nakalagay na karatula at proceed to information office before entering the campground. So yan lang ay mga paalala na pagpapasok ka sa isang lugar at may mga katanungan ka, automatic kailangan nyo pumunta sa information office para masagot yung mga katanungan nyo. At baka mabigla kayo, nag-camp na kayo, ang akala nyo is public area yung pinuntahan nyo. Ayan, may mga guest pa rin naman tayo kahit na may nangyaring nakawan itong mga nakaraang araw. So yun naman, hindi naman natin ginusto yung nangyari na yun. Ito yung boundary ng phase 2. Makikita nyo yung muhon dito. Ito, itong muhon na to, pagkikipan sa kabila phase 1 na yan. So ito ang phase 2 area. Mula dito hanggang doon, pabalik tayo doon sa kabilang dulo. Itong mga kalabaw naman na to, sa gabi nakakulong to. Pati yung mga baka natin na nagkakaroon tayo ng issue na kinakalat yung ng mga baka or kinakain yung mga baon ng mga guest. Yung mga baka na yun ay mga galing sa labas at hindi na baka dito na pagmamayari ng rancho. Mga baka ng phase 3 nakakulong, ganun din sa ibang phase nakakulong din yung mga alaga nila. So nakokontrol yung mga hayop nandito. Ang mahirap yung mga galing sa labas, yung mga ligaw na baka na. So ayan, ito naman yung mga lokal nating katutubo dito, mga IPs natin na nagtitinda ng souvenir. So ito naman sila, pag umaga nandito, hapon umaalis na rin sila. So ito may campers pa rin tayo. So naman ang gabi nyo sir, sabi ko sa kanila kanina okay naman, wala namang nangyaring masama kahit nag-ilan lang sila, wala namang nakawang naganap.
nasa sa atin lang din yan kung paano mapapangalagaan yung ating mga gamit at hindi naman tayo nagkulang ng paalala. So ito guys, nandito na nga tayo sa may kubo. Ito yung main, dito nag-stay yung may-ari ng campsite. So papasyalin natin ngayon. So ito, ang unang target natin is yung campsite rules natin. So hindi rin tayo nagkulang ng paalala dito. Mayroon tayo ditong campsite rules. Yan, respect nature, respect other campers, respect the facilities, use inside voices and appropriate time. Keep the kids relatively quiet, mind the luggage. Yan yung isang problema natin. Ayan, mind the luggage. Ito yung importante kasi nga sa nangyaring insidente sa atin. Tent walls are super thin and camper walls aren't much more insulated. That means everyone can hear everything. Some people are okay with swearing, but it might be offensive to others, especially if you're camping in family-friendly area. A thoughtful camper will keep his or her conversation private and avoid rough language, especially our children. A little personal censorship goes a long way toward creating a pleasant environment. So yan, isa yan. Manage the music, isa sa mga problema natin. Control pets. Ayun, yun mga aggressive na aso na nadadala natin. Hindi lang aso, kung ano mang hayop ang mga dala natin ng mga pets natin. So think about the vehicle and machines. Yan, mga generator, yung mga sasakyan na naka-muffler. So isa yan sa mga ina-avoid natin dito. And what about your campfires and flames? So yan, kailangan po natin dyan. May bonfire rack tayo bago kayo mag-campfire. Kasi nga, masisira yung mga damo natin, so hindi natin pinapayagan dito sa phase 2 yung mga ganyan. Kailangan bonfire rack. Stay organized, contain the campsite, and keep clean. Choose the right campground style. So ayan, ito po yung mga basic etiquette na kailangan natin memorize pagka tayo lalabas. So mayroon dito sa may tindahan, at check din natin kung mayroon din sa kabilang side. So ayan, may nakalagay din doon, bawal maligo sa lake kasi hindi lahat ng area ng lake ay pwedeng liguan. So may mga portion lang ng lake na pwedeng liguan. So sa CR naman tayo, pasyalin natin. So ito naman yung setup natin ng wifi. Si Kuya Balong ang nagbabantay dito. So ayan, para safe dyan sila nag-stay. So may mga campers pa rin tayo nagbangka dito. CR natin, mayroon pa rin naka-pascal na campsite rules and restroom rules na dito. So dito sa kabilang portion na to, may campers pa rin. So phase 2 pa rin to. Ayan, mababasa natin dyan, bonfire is not allowed without bonfire rack. Ito may campers. So yung pinestuhan nga pala nung nawalan nung nakaraang araw, ito pupuntahan natin. So medyo may kalayuan talaga dun sa main namin. So ang phase 2 kasi is napakalawak. So dito sila pumesto sa lugar na to. Dito sila mismo. Ito tong kalawakan na to. Maganda siya, green area. So ito. So ayan, medyo may kalayuan talaga dun sa lugar na kung saan maraming tao. So siguro alam nyo naman ang magnanakaw kung saan ang nagsusulo siguro ay doon naman sila. So yun naman, pangatlong insidente na natin dito, pero yung mga nauna ay na-resolbahan naman kung paano sana ang gagawin kung para maiwasan. So talaga ang campsite ng magbabantay ng mga tanod 5 sa gabi at sa holidays ng holidays and weekend. At sa ordinary day, dahil kunti lang, kami lang dito sa campsite ang mga nag-iikot dito. So dahil nga magnanakaw yan, hindi naman natin may kakaila na tatimingan din nila na walang nag-iikot bago magnakaw. So wala tayong alam dyan kung kapwa campers na din ang mga pumapasok dito na nagnanakaw sa dami ng taong pumapasok, at hindi rin may kakali kung lokal man, sana wag naman.
Pero malakas yung loob namin kasi kung lokal, kami mismo ang mamahal ng gamit namin dito sa loob ng camp. Lumalabas kami pero hindi naman kami nanakawan. So sa campers din, may posibilidad kasi may mga ibang lugar, hindi lang dito sa camp na to, kasi ako campers din ako, nagpupunta rin ako sa ibang lugar, hindi lang tong lugar na to ang nawawalan. So nasa sa atin din kasi alam naman natin na pag importante yung gamit natin, nilalagay na lang natin sa sasakyan natin or sa mga safe area, hindi natin iiwan sa tent kasi alam natin na napakanipis lang yan, isang tela lang yan, so pwedeng hiwain, makukuha yung importanteng gamit natin. So ayan, bilang aral na din siguro sa atin, pero ito naman tayo, ginagawa natin ng paraan para mahanap kung sino man yung mga nagnakaw na mga yon. So ayan, katulong ang barangay at ang LGU Tourism, kay Mayor Saria at sa Police San Marcelino. So tuloy-tuloy yung investigation nila. So sana magkaroon ng progress, magandang progress tong nangyaring insidente. Pero sana sa mga susunod na campers, maging aral na rin sa kanila na gawing safe ang mga gamit pag pumupunta sa isang lugar, lalo sa mga ganitong public places. Hindi naman siya indoor na pwede kang magdapag na lang ng gamit mo kahit saan at babalikan mong nandoon. May posibilidad kasi na ang mga taong nasa paligid mo ay may attitude nga talaga. So dito naman sa staff natin, ma-assure ko naman na mga mabubuting tao naman, lalo sa mga lokal dito sa paligid natin. Matagal na namin silang kasama, year na. So wala pa naman naging problema dito sa loob ng campsite namin. So sa mga guest lang talaga, so hindi natin alam kung dito ba galing sa loob yung kumuha o galing na sa labas. So ayan guys, yan na lang muna ang mag-share ko. Kung may katanungan kayo, pwede mag-PM sa akin regard sa mga concern nyo. Okay, maraming salamat po.